DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. At 30 na tayo ng Oktubre 2025. Ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Saldico at 3 iba pa pinakakasuhan ng ICI sa anomalyang flood control projects. 3 air assets ni Saldico na itakas na palabas ng bansa. Department of Trade and Industry bantay sarado ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong undas. Anti-Pogo Act of 2025 nilagdaanan ng Pangulong BBM. Bagong digital tools inulunsad ng Department of Science and Technology upang palakasin ang monitoring sa bulkan at public preparedness. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok sa bansa ngayong Nobyembre ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Sa detalye, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Nobyembre. Ayon kay Benny Estareja ng Pag-asa, ang pangalan ng 3 susunod na bagyo ay Sinatino, Juan at Berbena. Sa latest tropical cyclone trend potential forecast ng Pag-asa, sinabi ni Estareja, 3 LPA ang maaaring ma-develop sa pagitan ng October 29 hanggang November 4. Isa rito ma-develop sa loob ng Intertropical Convergence Zone ng dyan sa may bandang Visayas. Pero sabi ni Estareja, ang potensyal na LPA ay may maliit na chance ng maging tropical depression. Ang 2 iba pang LPA ay maaaring ma-develop sa labas ng PAR sa may bahagi na ng Pacific Ocean. Ayon kay Estareja, isa sa 2 LPA ay maaaring pumasok ng PAR sa Martes at posibleng ma-develop ito bilang bagyo. Pero nilinaw ni Estareja, ang nasabing forecast ay hindi patiyak at may posibilidad na magbago pa ng track. At ang lakas nito ay malalaman pa sa mga susunod na araw. Inilunsad naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX-UST ang 2 digital tools na maaaring magamit sa pag-monitor ng mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Kabilang dito ang Volcano Observation Live Capture Net o Bulkan na kaya makapagbigay ng near real-time visuals, earthquake record at iba pang scientific data kaugnay ng isang bulkan. Ang Volcano PH Info app naman ay downloadable at maging sa iOS users at merong daily observation bulletins at automatic emergency information sa eruption bulletins at volcano advisory. Pwede rin ma-monitor sa naturang app ang weekly volcano status summaries, alert level schemes, bulletin archives, preparedness guides at glossary o yung mga terms na ginagamit para po sa mga pagbabalita. Magandang umaga, Pilipinas. Doon sa mga nagpipilit ng fault line tigil-tigilan nyo na yan. Tingnan nyo doon sa glossary kung may fault line doon. May fault line doon ang mga paglindol dito sa Pilipinas. Fault or fault system lamang po ang tama. Arestado naman ang isang negosyanteng Ugandan matapos mahulihan ng 42.5 billion pesos na laga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect bilang si Adna, 45.
Nahulihan ito ng 6.25 kilos na shabu sa kanyang bagahe sa Customs Exclusion Room ng Paliparan. Galing umano sa Antananarivo, Madagascar ang dayuhan. Agad itong inaresto ng makumpiskahan ng 5 bag ng iligal na droga. Nasamsam din sa ang kanyang pasaporte, boarding pass, cellphone at iba pang gamit. Si Adna ay nakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Congratulations muli sa ating mga tauhan ng Bureau of Customs at PIDEA dyan po sa NAIA. Patay ang isang 6 na taong gulang na lalaki sa bakbakan ng militar at New People's Army sa bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Personal na inabot ni Vice Mayor Felix Matias ang tulong pinansyal para sa pamilya ng nasawing biktima na napag-alamang isang grade 1 pupil. Sa ngayon, wala pang inilalamas na iba pang detalye ang Philippine Army kaugnay ng nangyaring putukan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon at sasagutin naman ang pamalalukal ang mga gastusin sa burol at pagpapalabing sa nasawing bata. Sasailalim naman sa debriefing ang naulilang pamilya para mabilis silang makarecover sa naturang trahedya. Ay, may good news tayo sa mga kabataan, ha? Libreng makakasakay sa MRT3 ang mga batang edad 18 pababa Lunes. Yan po ay sa November 3. Ito ay bilang pakikisa ng pamunuan ng linya ng tren sa National Children's Month. Libre ang sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Magandang umaga, Pilipinas! Pumasok naman sa isang partnership ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR at ang National Privacy Commission. Naglalayon itong palakasin ang proteksyon sa data privacy, tiyakin ang pagsunod sa regulasyon ng buong gaming sector sa bansa. Ang collaboration ay ginawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng PAGCOR at ang National Privacy Commission. Sa ilalim ng kasunduan, ang dalawang ahensya ay magtutulungan upang tugunan ang mga hamon sa privacy data, pahusayan ng stakeholder collaboration, ipromote ang isang ligtas at trusted gaming environment. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang partnership ay nagpapatibay sa commitment ng state gaming firm na pangalagaan ang personal data ng mga empleyado, gayon din siyempre yung personal data ng mga licensee at mga tumatangkilik sa paglalaro. Sinabi ni Tenco na ang MOU ng PAGCOR at ang MPC ay isang vital step sa pag-align sa mga patakaran at mga proseso ng PAGCOR sa nagmabagong data privacy landscape. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Katorse mga minutos na makalipas ang alas 4. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw na may pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Doña Malu, nandiyan na ba yung ating winner ng Mahiwagang Tunog? Yung taga Mindoro. Oo, andyan na. Oo, para makausap natin at malaman natin kung nakarating na ba sa kanya yung kanya napanalo ng 11,000. Pinaiting pa ng Department of Trade and Industry ang price monitoring nito upang matiyak na mananatiling abot kaya mga bilihin ng mga produktong dinudumog kapag panahon ng undas. At may sapat na supply din para naman sa mga consumer. Pinangunahan ni Trade Secretary Cristina Roque ang pag-inspeksyon sa Guadalupe, Makati City kung saan sinuri ng monitoring team ang presyo at supply ng mga pangunahing pangangailangan at mga bilihin, partikular ng kandila at bottled water, ang dalawa sa pinakamaraming nabibili kapag panahon ng undas. Sinabi ni Roque ng monitoring activities ng DTI nagpapatibay sa pangako nilang mapanatili ang katagtagaan ng presyo. Kasunod ng pangako ng mga retailer na hindi magtataas ng presyo hanggang sa pagtatapos ng 2025. Bukod sa bottled water at kandila, bantay sarado rin ng DTI ang presyo ng bulaklak. Kasabay ng ginawang pag-inspeksyon sa 19 na flower shops upang alamin kung sumusunod sila sa itinagdang presyo ng bulaklak ngayong panahon ng undas. Pati pala bulaklak meron na rin may suggested retail price na rin, Magandang umaga, Pilipinas!
Mas magiging mabagal naman ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway mula Huwebes ng hapon, mamaya yan, hanggang Biyernes. Ayon kay LX Assistant Vice President for Traffic Operation Robin Ignacio, nagsimula na kahapon ang pagbugso ng mga motoristang patungo ng norte at inaasahan pinakamatindi ang magiging daloy ng trapiko sa LX bukas hanggang Biyernes yan. Kaugnay nito, nagpakalat na ng karagdagang traffic personnel ang pamunuan ng NLEX. Suspendin na rin ang lahat ng roadworks at mga lane closures upang matiyak ang maayos na biyahe ng publiko. Sinabi ni Ignacio, bilang bahagi ng paghahanda para sa undas, ay may alok ang NLEX na libreng towing services para naman sa mga sasakyang masisiraan sa expressway mula bukas Oktubre 31 hanggang November 3. Meron din po kaming implement actually starting tomorrow ng 6 a.m. Tuloy-tuloy po yun hanggang 6 a.m. na po ng Monday, yung balikan po ng ating mga kababayan naman. Ay mag-implement po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles hanggang nearest exit para mas mabilis po yung pag-clear natin ng insidente at hindi na po makabala. Pero hindi po sana ito dahilan para hindi na po nila i-check ng maayos yung sasakyan kasi mas mahirap pa rin po, mas hassle pa rin po yun. Ayun, i-check ho ninyo, tubig ho ng baterya, tubig ho ng wiper, yan ha. At saka yung gulong ninyo, i-check ho ninyo ha. At saka, syempre, gasolina, baka mamaya tatakbo-takbo kayo, lang gasolina ha. At saka, dapat kondisyon din po ang inyong air conditioning system ha. Magandang umaga, Pilipinas. Mga mamis, po pwedeng mag-laundry day today ha. Huwag gamiting excuse yung bigla ang pagbuhos ng ulan. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit o malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on tense at chocolate, modern Sebanon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas. At habang kayo po ay naglalaba gamit ang Pride, ayan, eto na muna ang ating mahiwagang tunog winner, si Rhea Hey Balbaboco ng Pinamalayan Oriental, Mindoro. Rhea, good morning. Good morning po, Kuya. Teka, Rhea, wag mo mamasamain pero tanongin ko, ilang taong ka na? 33 po. Akala ko estudyante ka, tunog bata eh. Anyway, pang ilang panalo mo na ito? First time mo manalo? Padalawa po. Pangalawa? 4 years ago na po yung isa. Ano? Gano'ng katagal na? 4 years ago. 4 years? Opo. Gano'n na ba katagal yung mahiwagan tunog natin? Pandemic na po, may mahiwagan tunog na kami. Marami na rin pala na naluluga sa bulsa ko. Mantakin niyo 1,000 ang araw. Nakalay. Pwede na, pambilin pala ng kotse. Tigil na natin to. Nakarating na sa iyo? Opo. Magkano? 11 po. 11 ba? Congratulations. Ayan. Sige. Pero galing mo ha. Actually, hinulaan mo dun. Router lang naman eh. Binigay ko na yung... Kasi po habang nanonood ako sa inyo, napatingin ako dun sa aming Wi-Fi router. Sabi ko, ito nga ang isagot ko. Tapos giveaway na yung isa. Kaya tuloy-tuloy na. Galing. Kaya dapat nagtitingin-tingin sa paligid lagi, ano ha? Opo. Congratulations. Ang dadali mo. Salamat po. Malaki-laki doon yan. 11,000. Anong gagawin mo doon? Ay, bibigay ko po sa mama ko. Magpapasalamin po. Ay, pampasalamin. Punta ka sa Ideal Vision para may discount. Meron ba dyan? May Ideal Vision ba dyan sa Mindoro? Wala po. Wala? Ewan ko lang po sa Kalapan. Sa Kalapan. Kumusta naman kayo dyan sa Mindoro? Okay naman? Okay naman po. Ang kuryente naman po medyo okay. Okay. Okay na yan. Teka, saan ka nakikinig? Sa DCRH o sa radyo natin? DCRH po. DCRH. Malakas tayo dyan eh. YouTube po, sa YouTube. Sa YouTube. Pero malakas din tayo dyan sa radyo natin, stations natin sa Mindoro. Marami din dyan. Sige, congratulations sa Ma'am Rhea. Salamat po. Tiyagaan lang talaga. Mantakin mo, last 4 years pa yung huli mong panalo, ano ha? Galing. Sige, congratulations sa Rhea. Salamat po. Salamat. Yan ang patunay na pag may tiyaga, may nilaga. Ha? Mantakin mo, after 4 years niya uling paghihintay, nanalo uli. Ano ha? At natsyempuhan na lang. Paglingon niyan, andun yung router ng wifi. Ha?
Giveaway naman. Pero resume tayo next week. Pero tagal na pala. More than 4 years na pala itong mahiwagang tunog na ito, ha? So, 365 days. Bawasan lang natin siguro ng konti. 300 times 1,000. 300,000 na rin pala yun. Uy, malaki-laki na rin pala yun. 300,000 times 4. 1.2 million. Tigil na natin ito. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Regal Entertainment dilinaw na natapos na ang shooting ng pelikulang kinabibilangan ni Ivana Alawi. Bakit kaya? Alamin natin kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang Regal Entertainment Incorporated na mismo ang naglabas ng statement para ipagtanggol si Ivana Alawi na kasali sa pelikulang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins na entry ng naturang film production sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. May kumakalat kasi na isyong naging problema raw si Ivana sa shooting ng pelikulang ito ng Regal. Hindi raw nito tinapos ang pelikula. Kagabi lang ay naglabas na ng statement ang Regal Entertainment na fake news daw iyon at sana ay na-verify man lang daw muna bago sila maglabas ng ganong balita. Narito ang kabuuan ng pahayag mula sa Regal Entertainment. Regal Entertainment Incorporated clarifies that the recent online post about the production of Shake, Rattle and Roll, Evil Origins and false claims involving Miss Ivana Alawi are entirely untrue. The film's production proceeded smoothly and wrapped on schedule with Miss Alawi demonstrating utmost professionalism and dedication throughout. Shake, Rattle and Roll, Evil Origins is a 100% Regal Entertainment project developed, produced and financed solidly by the company. We urge the public to avoid engaging with unverified information and to rely only on Regal Entertainment's official pages for accurate updates. End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Oy, Gorgie, pakiregards mo ako kay Ivana, ha? Feeling close. Balita naman sa ibang dagat, umabot na sa mahigit 130 ang bilang ng mga namatay sa isinagawang malawakang raid ng nasa 2,500 na mga pulis ng Brazil. Katulong pang mga sundalo sa drug trafficking gang sa Brazilian city ng Rio de Janeiro. Sa ulat ng Public Defender's Office, naitala ang pinakabagong bilang ng mga nasawi matapos ilatag ang mga nagdadalamhating residente ang dosenang bangkay sa isang liwasan bilang protesta sa manoy labis na puwersang ginamit ng mga otoridad. Protector kayo ng illegal drugs, pagkatapos ngayon nirereklamo kayo ng pinaghuhuli. Walang pinag-iba, parang sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, wala namang malawakang raid na katulad nitong nangyari sa Rio de Janeiro. Ang mga bangkay ay inilatag sa liwasan bilang protesta nga sa umunoy labis na paggamit ng puwersa ng mga otoridad. Isinagawa ang naturang operasyon sa mga pabelya o mahihirap na komunidad ng Alyemao at Penha sa hilagang bahagi ng lungsod na tinuturing na pinakamalaking insidente ng karahasan sa kasaysayan ng Rio. Wala ba tayong video nito, Doña Tina? Sa hiwalay namang ulat ng Rio State Governor na si Claudio Castro, nagpapatuloy pa ang forensic investigation sa insidente at ang opisyal na bilang ng mga namatay na kanyang natatanggap ay 58 pa lamang. May 4 na pulis din pong nadali sa naturang raid. Ikinabigla at kinabahala naman ni Brazilian President na Luiz Inácio Lula da Silva ang dumaraming bilang ng mga nasawi dahil hindi siya nasabihan ng federal government kaugnay ng naturang operasyon. Pinaalalahanan naman ng United Nations Human Rights Office sa mga otoridad na patuloy na sundin ang international human rights law. Ganda umaga, Pilipinas! Hindi na umano uubra ang gaya ng ginawang pag-aresto sa nating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ipa-aresto rin sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo ng International Criminal Court. Ito naman ang sinabi ng international lawyer na si Anthony Lumaldi Vista sa posibilidad na mangyari din kina Go at Bato ang nangyaring pag-aresto ng ICC dating Pangulong Digong sa kasong may kaugnayan sa war on drugs.
Kasunod ito ng bagong inaprobahang Rules of Extradition Proceedings ng Korte Suprema na magiging epektibo simula sa susunod na buwan. Paliwanag ni Attorney Vista, sa ilalim ng bagong patakaran, walang Pilipino ang dapat na isuko sa isang international tribunal nang hindi sumasailalim sa due process. Ano man ang niyang tangkang pag-aresto o pag-transfer sa mga ito nang walang kautusan ng Korte ng Pilipinas ay labag sa patakaran at konstitusyon. Sa ilalim ng bagong patakaran ng Korte Suprema, nakasaad na ang isang extradition case ay dapat nahawakan ng Pilipinas at anumang proseso ng pagpapadala ng isang tao sa ibang bansa bilang parusa o prosecution ay hindi trabaho ng ehekutibo kundi isang judicial process na dapat dumaan sa Korte. Ayun. Ano kaya ang magiging epekto nito sa kaso ni Mayor Digong na ngayon po ay hindi pa rin madesisyonan ng Korte Suprema? O kasi di ba nandun pa rin yung petition for habeas corpus eh. O, di kaya ano ito? Parang inalalatag na. Ha? The court is laying the predicate kung ano ang kanilang magiging ruling sa kaso ni Digong. Maganda umaga, Pilipinas! Tipo Municipal Mayor Tong Istarol kinumpirmang nagtangkang agawin ng mga sumalakay ang municipal compound sa kasagsagan ng pagsalakay ng mga armado sa Tipo Basilan. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Isang araw matapos humupa ang kaguluhan sa bayan ng Tipo Basilan, naglabas ng official statement si Tipo Municipal Mayor Ingaton Tong Istarul. Sa kanyang pahayag, kinumpirma nito na sila'y under siege noong kasagsagan ng firefight. Nilusob at tinangka umanong agawin ng mga armado ang municipal compound kung saan naroon ang mahahalagang government facilities kabilang na ang municipal police station na dumipensa laban sa sumalakay. Gumamit din ng M203 grenade launcher ang mga umatake at target ng mga pagsabog ang residents ng alkalde. Batay sa spot report ng Tipo Municipal Police Station, nitong October 26, pasado alas 7 ng gabi bago naganap ang pananalakay, habang nasa checkpoint ng poblasyon ang kapulisan at SKA led by Police Major Sam Adam, dalawang kalalakihan na sakay ng single motorcycle ang nagpaulan ng bala sa checkpoint. Mabilis itong hinabol ng PNP at ang KAFGU at kalaunay na-identify sa pangalang Sayang Ilahin. May tama ito ng bala, subalit katagalan ay napatay din ang suspect nang hindi nadala sa ospital. Nang gabi ding iyon, inilibing si Sayang Ilahin at dito nagbanta mga kaanak, supporters at ilang MILF members na babawi sila. Nang makarating ang report ng tangkang pananalakay sa LGU, ang municipal government ay agarang nakipag-coordinate sa Tipo MPS at sa 45th Infantry Battalion at sinecure ang mahalagang facilities ng lokal na pamahalaan. Tulad ng government buildings, schools at public terminals, pinalikas na rin ng mga residente ng araw na iyon. October 28, alas 5 ng umaga, sinalakay na nga ng relatives and sympathizers ng napatay at ayon sa report, identified ang ibang supporters bilang MILF members. Sa umagitan ng intervention ng concerned religious group at ng CCCH kasama si Basilan Governor Mujib Hataman, 5:30 ng hapon ng October 28, humupa na rin ang gulo at sa ngayon ay dahan-dahan ng bumabalik ang na-displace na 12,000 residents. Ang laman ng balitang ito ay batay sa nilagdaang opisyal na pahayag ni Tipo Municipal Mayor Tong Istarul. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Padala mo rin kami ng mga updates kaugnay ng sitwasyon dyan sa Tipo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa New Jersey, USA. At dyan po naman sa Las Vegas, Nevada, Ma'am Evan Lang. Good morning. At muli, maraming salamat sa inyo pong pag-aalala sa amin. Nagpadala pa ng mga birthday card at saka Christmas card si Ma'am Evan Lang. Ang takinunan nyo, bibihira na gumagamit ng greeting cards ngayon, di ba? Kasi nga naman, mas mabilis yung text eh. Kaya lang mas ramdam ho ninyo yung nilalaman ng mga mensahe ng cards yan. Ako still appreciate yung ganyang klase ho ng pagpapaabot ng mga ng pagbate
sa pamamagitan ng greeting cards. Ayan, naalala ko tuloy nanay ko, mama ko, basta't may birthday, sino mas sa 10 magkakapatid namin, lagi yang may birthday greeting cards. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din. Matagal ko na hindi nababati yung ating mga kaibigan dyan sa San Diego, California. Yung ating Midnight Singers, kumusta na ho kayo? May mga roadshows ho kasi sila bandang Europe. Ano pa? Palayo ng palayo. Magandang umaga sa mga suki natin. Yung ating mga Midnight Singers, si Sir Manny, si Sir June, si Sir Art, ayan, Tita Lloyds, at saka si Tita Cora, and basta lahat ng mga Pilipino dyan po sa San Diego, California. Ingat ho kayo. Maganda umaga, Pilipinas! At kung pauwi na ho kayo ng Pilipinas, sabi, huwag na kayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ayan, available po yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available din po sa market. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material yan, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Dahil ang pagbili natin ng tangerine chocolate, sa bawat bili natin ng chocolate bar ng tangerine, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, sana po ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Sumama naman sa inaugural flight ng Aero Airlines si Russian Ambassador Marat Popov, kung saan direktang naglanding ang Aero Airlines sa Kalibo International Airport. Congratulations kay Mayor Jury Sucro. Mainit naman na tinanggap ni Aklan Governor Joan Mero Flores at Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro ang pagdating ng naturang eroplano bilang hakbang sa mas masiglang turismo sa rehiyon. Kasama rin sa inaugural flight ang halos 100 Russian tourists na bumisita sa Boracay Island, sa Malay at iba pang tourist destination sa Aklan. Ayan, Alam ba ninyo sa sa Russia? Sa Russia. Ang ang ratio ng mga lalaki versus babae, 10:4 o 10:6. Mas marami ang mga babae sa Russia kaysa sa mga lalaki. Kaya maraming mga Russian na naghahanap ng boylet dito sa Pilipinas. Pagkakataon mo na. Makadali ka doon ng Russian, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Ba't bigla na pag-initan siya? Ayan, yun po yung namin dito pinaka available na na bachelor dito po sa DZRH. 4:34 ang oras sa buong Kapuluan. 69 years old na lolo patay ng mabangga ng motorsiklo sa Binalonan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Masanto siya kabasani check namin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na isang 69 anyos na lolo na residente ng Binalonan matapos mabagok ang ulo nito sa sementong kalsada ng mabangga ng motorsiklo na minamaneho ng isang 25 anyos na lalaki na residente ng Lawak, Pangasinan. Batay sa ulat ni Binalonan Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente alas 8 ng umaga sa National Highway ng Barangay Sumabnit ng nasabing bayan, kung saan umano'y biglang tumoy ang biktima na hindi na nagawa pang iwasan ng rider, kaya pareho silang tumimbuang sa kalsada na duguan. Naagad namang naitakbo ng LGU ambulance sa paggamutan sa Ordaneta City, pero idiniklarang didon arrival na ng attending physician si lolo, habang ang rider ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Speaking of, 69 years old.
Alam ba ninyo na lumalalim, tumatalas at mas nagiging malakas ang pag-iisip ng isang tao habang tumatanda? Yan, sinasabi, nagiging uliinin ka na, hindi totoo yun, ha? Ito po ang natuklasan sa isang pag-aaral kung saan lumabas na ang mga edad 55 hanggang 60. Uy, kisis, pasok ka, oh. 55 to 60. Ayan. Nagre-rekla. Si Malo. Si Malo. Okay, pasok dito. Natuklasan sa naturang pag-aaral, lumalabas ang mga edad 55 hanggang 60 pala. Ang naabot ng utak ng tao na pinakamataas nitong level of performance. Ganun, ha? Partikular na rito ang mga salik kaugnay sa pag-resolve sa mga problema, mas magandang emotional intelligence at pagbuo ng desisyon. Bagamat mas mabilis at flexible ang utak ng mga mas bata, mas angat umano ang antas ng utak ng mga nakatatanda pagdating sa pag-unawa, pagbasa ng emosyon at paghusga. Ayun. Tinukoy na dahil nito ang ilang dekadang karanasan ng isang individual na nagsisilbing suporta para siya ay makapag-focus, maging mas malikhain at matatag. O nga naman, kasi marami sa mga senior ngayon, mas natututong mag-painting, mag-drawing, Lumabas din sa pag-aaral na ang mga mas matatanda ay may mas malawak na bokabularyo. Siyempre naman sa tagal ng pag-aaral, mas maganda kanilang pangunawa at katatagang emosyonal. Ibig sabihin sa katandaan, hindi humihina ang utak ng isang tao, kundi mas magiging matalas. Yun nga lang, medyo bumabagal na. Ayan, ha? Pero alam mo ninyo, hindi katuwiran nyo. Sabihin, tanda na yan, wala naman, yan. Sa ibang bansa ho, ang mga senior, binibigyan pa rin ho ng anumang aktibidad na pwede nilang pagkakitaan dahil nga sa alam naman natin, habang tumatanda ang isang tao, mas lalong nagiging matalino. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya sa mga senior dyan, good morning! Ayan, sa mga kamats ni Malu Cabral, good morning. Uy, dekada 80 nga pala, bukas na yan. Bukas ha. Bukas yung gathering ng dekada 80 dyan po sa Kidapawan City. Kaya sa lahat ng mga kadekada, yung batch 80 hanggang 89, ha? Ayan, magkikita-kita yung mga produkto ng Notre Dame of Kidapawan Boys at Kidapawan Girls. Ayan, exclusive kasi nung mga panahong yun ang pag-aaral ng boys and girls dun ho sa amin sa Kidapawan City. Ayan, pero bukas magkikita-kita sa pamamagitan po ng iba't ibang mga aktibidad ang dekada 80. Maganda umaga, Pilipinas! Basta kung bibiyahe kayo, magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron pitong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Abayan mo yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang snatcher arestado matapos mambiktima ng isang dayuhang babae sa Maynila. Buti naman. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales. Boy, Aris 29. Kuya Angel, nakakulong ngayon ang dalawang lalaking snatcher matapos mabiktima ng isang babaeng foreign national sa Binondo, Maynila. Kinilala ng MPD ang suspect na sina Francis Coquia at Christian Mapiles, kapwa residente ng Binondo. Ayon sa investigasyon ng Manila Police District Station 11, hinablot ni Coquia ang mamahaling kwintas ng 49 anyos na babaeng Australian national habang naglalakad dito sa bahagi ng Reyna Regente Bridge sa Barangay 293 sa Binondo. Dahil sa insidente, nawala ng balanse at bumagsak ang biktima Dylan upang magtamo ito ng sugat habang mabilis na tumakas ang dalawang suspect sakay ng tricycle na minamaneho umano ni Mapiles. Agad na nagresponde, na-aresto ang sa mga responding police, si Coquia at kalaunan ay na-aresto ang kasabwat ito. Na-recover sa operasyon ng gintong kwintas ng biktima
na nagkakalaga na tinatayang may git sa 100,000 piso. Kasalukuyang nakakulong ang suspect at harap sa kasong robbery with violence at slight physical injury. Ito si Boy Gonzales para sa Disarisyon sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Boy, mabuti hindi nasampigan ni Yorme, ano ha? Dapat yung mga ganyang, hindi ko naman sinasabing mamili sila ng lokal at dayuhan, kaya lang, yung ganyang klase ho ng pinapakita nating trato sa mga dayuhan, lalong iiwas yan sa Pilipinas eh. Di ba? Oo, at saka tanghalin tapat at maraming tao na naglalakad dyan sa Reyna Regente sa Binondo. Uy, at saka Boy, pakirelay mo nga kay Mayor. Alam ko naman ikaw ay kay Vice kanya naman no ha. Pagka madaling araw, ang dami na naman ng mga anong tawag dito, yung mga kumakatok sa bintana. Pagka nakatigil sa traffic, yung mga hamog. Hindi naman hamog boys yun, matatanda na yung iba eh. Kasi kuminsan... Ano yan, maraming kasi ngayon, holiday season. Hindi nga, holiday season maraming, hindi naman dayo eh, hindi naman ito yung mga katutubo, hindi mga IP, mga local boy. Oo, kuminsan nakakatakot kasi nanlilisik yung mata. Di ba? Saan area? Ay, dito. Kahabaan ng Ross Boulevard. At saka dyan sa may Ross Boulevard. At saka dito sa may harap ng, dyan sa may Manila Hotel. Dami dyan. Mga tawag yan, wiper boys. Hindi. Yung iba talagang kumakatok lang. Hindi nga nag-o-offer ng maglinis ng bintana eh. Tapos pag kinatok mo rin yung bintana, bababaran ka pa, tapos titingnan ka ng pagkasama mo. Inaalala ko, baka pag arangkado ng sasakyan, biglang guhitan yung mga bintana, yung pinto. Pa-operate naman natin, baka naman may mga taga-DSWD na po pwedeng tumulong dyan para matulungan din. I-relay natin yan kay Manila Social Welfare Department Director J. Reyes de la Puente. Yan ang gusto ko pagka nandyan si Vice Mayor Boy Gonzales. Ano ha? Thank you. Alala. Salamat Boy ha. Thank you. Okay, balik sa iyo, Kuya Angel. Pang-limang nasawi naman sa road crash sa Bontoc Mountain Province. Natagpuan na detalye na balita mula kay Romy Gonzales, RH41. Naimbag na bigat, Romy. Natapos ng 3 araw ng search and retrieval operations matapos matagpuan ang huli at pang-5 biktima ng road crash sa Sitio Gawa, Barangay Tococan, Bontoc Mountain Province. Ayon sa ipinarating na impormasyon ng Incident Command Post ng Bontoc Emergency Operations Center, ang katawan ni Edmond Romeo ay natagpuan kahapon bandang alas 4:38 ng hapon. Kagad na nagsagawa ng katutubong ritual ang mga community elders sa Ground Zero sa Gawa, Barangay Tococan, Bontoc Mountain Province nang matagpuan ang pang-5 biktima ng vehicular accident ng Lunes ng umaga. Ang katutubong kaugalian ay layong mag-alay ng dasal upang malinisan ang isipan ng mga nakasaksi sa naturang trahedya, partikular mga rescuers at upang alisin ang anumang negatibong enerhiya at layon din itong para layasin ang masasamang espiritu na pinapaniwalang may kaugnayan sa pagkamatay at kasawian. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! 4:44 ang oras sa buong kapuluan. Binigyang pagkilala naman ng SM Foundation ang 199 scholars nito na nakapagtapos ng kolehiyo ngayong taon sa tulong ng SM College Scholarship Program sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ito ang pinakamalaking batch ng mga scholars ng SM Foundation na nakapagtapos with flying colors. Magaling! 8 sa mga ito ay graduate na summa cum laude, 33 naman ang magna cum laude o magna cum laude, 47 ang cum laude at 14 ang may academic distinction. Dinaluhan ng mga opisyal ng SM Foundation ang event na inilaan para bigyang parangal ang mga nagsipagtapos. Kabilang sa mga dumalo sina Eleanor Lansang, Vice President for Education Programs ng SM Foundation, Dr. Linda Echaus, ang Executive Director ng Henry C. Foundation, si Debbie C., Executive Director naman ng SM Foundation, Harley C., Trustee ng SM Foundation, Carmen Linda Atayde, Executive Director for Education Programs ng SM Foundation, at si Engineer Ramos Hill Macabagal, Trustee naman ng SM Foundation. Sa lahat ng mga nagsipagtapos,
Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Batch 9 ng mga dating rebelde naman sa Northern Samar nagtapos din ng Alternative Learning System o ALS program ng DepEd. Ang bawat isa at tumanggap naman ng 40,000 pesos na tulong. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag mo, Jane. Nagtapos sa Alternative Learning System o ALS program ng DepEd ang Batch 9 ng Farmer Rebels sa lalawigan ng Northern Samar. Ang pagbibigay edukasyon sa mga ito ay bahagi ng Local Social Integration Program ng pamahalaan. Dumalang iba't ibang opisina ng gobyerno at sinaksihan ang pagtatapos ng mga Farmer Rebels sa nasabing programa. Ang Batch 9 Farmer Rebels Completion Ceremony may tema na Testament to Unity, Transformation and Hope for a Brighter Future. Layunin ng programa na mabigyan muli ng pagkakataon itong mga Farmer Rebels na muling makapagsimula sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS na muling pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa nasabing ceremony, ang bawat Farmer Rebel ay tumanggap rin ng immediate at livelihood assistance sa ilalim ng Local Social Integration Program, halagang 40,000 pesos bawat isa sa kanila. Suporta ito ng pamahalaan na makapagsimula ng bagong buhay kasama naman ang kanilang pamilya. Dumalo sa nasabing aktibidad sa pagtatapos ng mga Farmer Rebels, mismo si Northern Samar Governor Harris Christopher Ong Chuan kasama ang iba pang mga namumuno ng opisina ng gobyerno dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, may mga suki natin dyan sa New Jersey. Congratulations sa incoming Worshipful Master Kuyang Ferdinand Marcos ng Clarida Lodge number 302, Grand Lodge, New Jersey. Ba? Talaga? Mason pala siya. Hindi, iba ito. Oo. Binabati din natin ang kanyang napakagandang misis, si Ateng Paz Gracia Marcos, isang napakahusay na nurse sa Horizon Blue Cross Blue Shield, New Jersey. At idol na idol si Kato Nying, laging nakikinig daw po ito sa 2x2. At kahit nasa New Jersey, updated sila sa balita. Pakibati din si Kuyang Ulysses Kaina na nasa Newark Liberty International Airport. Magandang umaga, Pilipinas! Libreng pamamahagi ng binhi sa mga palay, gayon din abono, isinagawa ng DA sa Tacloban. Siyempre, masaya yung mga magsasaka. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Namamahagi ang Department of Agriculture Tacloban sa magsasaka ng mga bininang palay at mga abono. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture Regional Executive Director Rodel Macapanias. Ayon kay Macapanias, na mga magsasaka ay maaaring dumulog sa kada Municipal Agriculture Office para makatanggap ng bining palay at abono. Nire-recommenda rin ang kanilang tanggapan ng certified seeds ang hybrid rice na madaling maani at masarap ang bigas na magandang quality. Ang pamahagi ng binhi ng palay ng tanggapan ng Department of Agriculture naglalayon na tumaas ang produksyon ng bigas sa buong Eastern Visayas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa New Zealand at saka sa Malaysia. Pasensya na ho kayo dahil kuminsan nakahang yung nagahang yung monitor ko dito ng online feed. Kaya hindi natin nababati yung ating mga kababayan. Anyway, saan mong pong panig na mundo kayo naroroon, lalong-lalo na ating mga seafarers, ingat po kayo. At sa ating mga magsasaka, sa mga OFW dyan sa Hong Kong, sa Macau, Thailand, kumusta na ho kayo, ha? Binigyan naman ng zero import tariff exemption ng Estados Unidos ang Thailand, Malaysia at Cambodia para sa ilang piling produkto. Sa ilalim ito ng new trade agreement na inanunsyo sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ibig sabihin, makakalusot ang mga naturang produktong papasok sa mga pamilihan ng US nang walang import duty. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggalin ang naunang 19% retaliatory tariff na ipinatutupad sa nasabing mga bansa para po sa Thailand, Malaysia at Cambodia. Wala? Ba't wala sa Pilipinas? Bakit yung tatlo lang, ha? Sa kaso ng Thailand, pumirma ang dalawang bansa ng isang framework of an agreement on reciprocal trade na magpapalakas sa bilateral relations sa kalakalan at pamumuhunan.
Tatanggalin naman ng Thailand ang mga taripa ng halos 99% ng mga produktong galing sa US, kabilang ang industrial, pagkain at agrikultura. Magsasagawa rin ng malalaking pagbili ang Thailand ng mga produktong gawa sa US tulad ng agricultural products, energy supplies at aircraft na nagkakahalaga ng aabot sa $20 billion. Ang Malaysia naman ay nakakuha ng zero tariff para sa imports sa aerospace equipment, pharmaceutical products at mga pangunahing commodities gaya ng palm oil, cocoa at rubber. Samantala, kasalukuyan namang nakikipagnegosasyon ng Indonesia sa US upang makamit ang parehong zero import na tariff, lalong-lalo na sa palm oil, rubber at cocoa. Ayan, congratulations sa mga leader ng Thailand, Malaysia at Cambodia. Pilipinas nga. Maganda umaga, Pilipinas! Seguridad para sa Ligtas Undas 2025, sinimula na ng Bataan PNP. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sinimula na ng Bataan Police ang maagang paghahanda at pagbabantay para sa Ligtas Undas 2025. Ayon dito kay Bataan Police Director Police Colonel Marty Salvadora, nakapwesto na ang mga pulis sa iba't ibang sementeryo sa buong lalawigan. Mayroon ding mga nakatalagang team para sa police visibility operation upang masiguro ang seguridad ng publiko. Tutok at alalay ang mga kapulisan habang nagsasagawa ng paglilinis ang mga mamamayan sa mga puntod, nicho, mausoleo at paligid ng mga sementeryo ng kanilang mga kaanak sa mga pampubliko at pribado. Layunin ng Bataan Police na matiyak ang kaligtasan at papayapa sa pagunita ng All Saints Day at All Souls Day. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 52 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero ang sabi ho ng mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po, ang bawat kapsula ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya napapanumbalik, napapasigla muli ang ating immunity. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Nakatutulong din po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya doon sa mga natutulog ng late dahil nag-aaral, mag-Ultabayo ho kayo araw-araw. Yan, para kahit gumising kayo uli ng maaga, dahil may examen kinabukasan, maganda pa rin ho ang inyong disposisyon. Ayan, Ang ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, lalong-lalo ho yung mga senior citizen natin, mag-check po kayo o mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 2 senador, 2 dating kinatawan ng Kamara, Commissioner ng Commission on Audit at isang Undersecretary ang pinasasampahan ng kasong kriminal at administratibo dahil sa pagkakasangkot sa numalyang flood control projects niyan po sa Bulacan. Ang pagsasampa ng kaso ay nirekomenda sa Ombudsman ng Independent Commission on Infrastructure kasabay ng pagsusumite ng mga nakalap nilang ebidensya. Ang mga pinakakasuhan, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico, dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy, COA Commissioner Mario Lipana at dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo.
Justice will not be delayed this time. Sabi ho ng Supreme Court o dating Supreme Court Justice na si Andres Reyes, ang chairman po naman ng ICI. Blunder, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga kasong isinampa sa ombudsman ng ICI. Binuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICI matapos mabunyag sa kanyang SONA ang mga anomalya sa flood control. Sinabi naman ni Justice Reyes ay pagpapatuloy ng ICI ang investigasyon, susundan ito ng mga ebidensya at magsasampa ng kaso hanggang sa kahuli-hulihang sangkot sa anomalya. O ayan na, doon ho sa mga naiinip na sa parang antagal bago nakapag-file ng kaso, eto na. Meron na pong naipile, ano ha? Kaya lang, ang role ho kasi ng ICI ay magsasagawa lamang ng investigasyon, mangangalap ng mga ebidensya at testimonya, pagkatapos ipapile nila sa ombudsman. Nasa kamay na ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya ang bola. Dahil marami ang nakalap na ebidensya ng ICI, siyempre mas magiging madali ngayon ang trabaho ng ombudsman. Ha? Kaya ang tansya daw ho ng ICI, kung may isasampang kaso sa Sandigan Bayan ngayong Nobyembre, malamang magpapasko sa loob ng kulungan yung mga nabanggit. Wag daw pong mainip yung ating mga kababayan dahil solid at kumpleto ang ebidensya para walang labasan sa kulungan. Sana nga. Dalawang senador na isinasangkot naman sa flood control project, todo tanggi sa mga akusasyon. Detalye ng balita mula kay Raymond Danpa sa RH28. Raymond, good morning. Parehong matigas ang sagot ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jingo Estrada na wala silang kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Iti matapos irekomenda ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang pagharap ng kasong administratibo at kriminal laban sa kanila at iba pang individual. Ayon kay Villanueva, siya ang unang bumatikos sa mga questionabling flood control projects. Makikita ito sa records mismo ng Senado. Para sa senador, kaya niyang patunayan na siya'y inosente sa akusasyon. Sa panig ni Senador Jingo Estrada, wala daw itong tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa mga flood control project. Mga sabi-sabi o hearsay lamang ang mga akusasyon laban sa kanya. Diin ni Estrada, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga akusasyon. Welcome ang rekomendasyon ng ICI na sila'y kasuhan upang maipagtanggol ang sarili sa tamang forum. Una nito inirekomenda ng ICI na kasuhan si Estrada at Villanueva kasamang iba pa sa maanumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Ito si RH28, Raymond Danpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, target naman ng ombudsman na makapagsampa ng formal na kaso sa Sandigan Bayan bago ang November 25. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, sa poll ng unang batch ang mga ihahaing kaso kung saan 14 hanggang 15 public officials ang nasa likod ng manumalyang proyekto sa Bulacan at Bukidnon ang masasampulan. Sabi ni Rimulya, kabilang sa mga unang kakasuhan ang ilang mga opisyal ng DPWH district offices na mayroong salary grade 27 pataas. Sila ay maharap sa kasong graft o katiwalian, malversation, falsification at bribery. Target is really by November 25, we will have cases in the Sandigan Bayan already, or filed with the Sandigan Bayan by November 25. And nag-usap na po ba kayo sa Sandigan Bayan or the Supreme Court? I'm supposed to have a dialogue with them on Monday, unless it's reset. And but I also have to talk to the Supreme Court about some matters pertaining to jurisdiction. Meron namanong high-ranking official na sangkot sa tatlo sa 5 ghost at manumalyang flood control project sa Bulacan. Ito naman ang pahaging ni Ombudsman Boying Rimulya sa harap na nagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng flood control scandal. Hindi naman pinangalanan ng Ombudsman ang tinutukoy ng taas na opisyal ng gobyerno at mismong indictment na lamang anya ang magiging paraan para ito'y mapangalanan. Una nang inanunsyo ng Ombudsman na target nilang makapaghain nga ng kaso sa mga sangkot sa flood control scandal bago o sa November 25. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Jingo Estrada na kansilahin ang nakabimbing kasong graft laban sa kanya sa Sandigan Bayan kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAP.
Sa desisyon ng Korte Suprema, pwedeng hawalain na usigin ang kasong Graff kahit napawalang sala na sa Estrada sa kasong plunder. Paliwanag ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin na absuelto si Estrada sa plunder ay hindi na siya pwedeng usigin sa kasong Graff. Una nang giniit ni Estrada na alinsunod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dapat na itong ituring na deemed absorb o sakop na ng plunder case. Katuwiran naman ng Korte Suprema, hindi nito saklaw ang mga kasong katiwalian o pandarambong, maliban na lamang kung parehong opisyal ng gobyerno ang nagbibigay o tumatanggap ng hindi nararapat na benepisyo na hindi naman daw angkop sa kaso ni Senator Jinggoy. Magandang umaga, Pilipinas! Magtatalaga ang Korte Suprema ng Special Court sa mga Regional Trial Court na eksklusibong hahawak sa kasong may kinalaman sa korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure project. Batay sa Resolution 25-10-24, inatasan ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na tutukan ang pagdulog sa mga ganitong kaso sa mga RTC. Bahagi ito ng Strategic Plan for Judicial Innovation ng Korte Suprema upang mapaigting ang transparency at efficiency ng hudikatura. Kasabay nito inanunsyo ng Department of Justice na maglalabas na ng subpina laban silang opisyal at Engineering Office ng Bulacan District Engineering Office kaugnay ng investigasyon sa Manay Flood Control Scandal. Kabilang sa mga ipatatawag sina dating District Engineer Henry Alcantara at Assistant Engineer Bryce Hernandez, gayon din si JP Mendoza. Ayon sa Department of Justice, posibleng mas marami pang opisyal ng DPWH ang maging state witness sa naturang kaso. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ay, Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas, Dr. Jessica D. ng Ideal Vision, Justice Energito ng Sandigan Bayan at Justice Justice Max De Leon, at saka kay Ambassador Harry Amping. Ang oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Thursday po tayo ngayon na 30 ng Oktubre 2025. Ay Direct Ginger Katampuin ng Net25. Huwag ka muna maglipat ng pahinang kalendaryo ha. May 31 pa. Bukas October 31. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide at ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ang ating mga DZRH News FM. Tuloy tayo sa mga balita. Tiniyak na Department of Energy na mananatiling sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa buong bansa. Pagunitan natin ang undas. Nakikipag-ugnay na rin ang niyang ahensya sa National Grid Corporation of the Philippines at Distribution Utilities para matiyak na may sapat at maasahang supply ng kuryente ngayong panahon ng undas. Kasama sa kanilang ginawang paghahanda ang pagpapatupad ng contingency measures para sa agarang pagresolba ng anumang aberya o biglang pagtaas ng demand sa kuryente. Nakaalerto rin ang NGCP at mga power distributors upang agad na makapagpadala ng mga technical personnel sakaling magka-power interruption. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police hanggang November 3.
Ayon naman kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagsimula na ang kanilang hanay sa pagpapakalat na mahigit sa 50,000 na mga pulis sa iba't ibang lugar. Mas marami niya kaysa sa 32,000 na idineploy noong nakaraang taon. Higit ni Nartates, partikular na tututukan ng PNP ang mga sementeryo, mga pangunahing lansangan, mga bus terminal at iba pang transportation hub, kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero ang pauwi sa kanilang mga probinsya. Magiging katuwang naman ang PNP sa pagtiyak ng seguridad ng publiko ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. At para ho sa mga uuwi ng probinsya, huwag nyo nang i-post ang inyong mga lakad ha. Nang sa gayon hindi ho kayo madali ng mga kawatan na nag-aabang lang na mabakante ninyo ang inyong bahay. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang word of the day ngayong araw na to ay Halloween. Hindi, wala na yung Ang word of the day natin ay Halloween. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ito na ha. Ang tropa ni Shenwin Alparo ay mamimigay ng premyo ng cash na 1,000 at regalo dyan sa barangay Balongbato, Quezon City. Ayan ha. Sa mga taga-barangay Balongbato, Quezon City, lakasan nyo na yung radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang pogi ni Shenwin Alparo. Ayan ha. Kakatok yan sa inyo. Pagka malakas ang inyong radyo, telebisyon, pagbuksan nyo, huwag nyong pahabol sa aso ha. Sayang 1,000 tsaka regalo at meron pang mini component. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpositibo sa Santa Surprise Drug Test ng PIDEA, Department of Transportation at ng LTO ang isang bus driver sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Ayon kay PIDEA NCR Southern District Officer Billy Biray, sasalang pa sa confirmatory test ang naturang driver dahil sa may iniinom itong gamot. Higit ni Biray, nasa 2 driver ng bus at motorcycle taxis ang sumailalim sa naturang surprise drug test. Bahagi ito ng paghahanda para naman sa UNDAS 2025. Pagbibigay din ng opisyal, mahalaga ang pagsasagawa ng drug testing sa mga PUV drivers dahil sa kanila nakasalalay ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo ngayong panahon ng UNDAS na maraming nagsisiuwian sa kanilang mga lalawigan. Hindi po kasi sila makakatanggi kasi po pag hindi sila nagpa-drug test, hindi sila makakabiyahe. Oh, okay. Hindi ako namin sila paalisin hanggang hindi sila nakapag-test. So napaka-importante po nito kasi dito po nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Ayan, kaya para ho sa mga motorista, sa mga driver ha, tigilan nyo na yung paggamit ng illegal drugs. So, pahinga ang kinakailangan kung gusto nyo magtuloy-tuloy ang biyahe. 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Ginoong Oscar Laguna. 6 naman mula sa mahigit 1,000 transport personnel ang nagpositibo sa illegal drugs. Kaugnay naman ito ng isinagawang Oplan Harabas ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Western Visayas. Kabilang sa mga sumailalim sa drug test, ang 876 na mga driver, 135 na mga konduktor at 2 dispatcher mula sa terminal ng Iloilo, Aklan, Antique at Capiz. Ayon kay PIDEA Director Raul Promel Torres, layunin ng Oplan Harabas na tiyaking drug-free ang mga kalsada at mga terminal, lalo na ngayong abala sa biyahe ang mga pasahero. Agad namang sinuspende ng LTO6 ang lisensya ng 6 na nagpositibo, kabilang ang 5 tricycle driver at 1 truck driver. Kung magpupositibo sila sa confirmatory test, irerekomenda ang pagkansila ng kanilang lisensya. Tiniyak naman ng LTO na magpapatuloy ang random drug testing bilang bahagi ng kampanya kontra illegal drugs sa transport sector.
Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa sa mga pantalaan ng mga pasaherong uuwi ng mga probinsya para sa undas simula ngayong araw hanggang bukas yan, October 31. Ayon kay Eunice Samonte, tagapagsalita ng PPA, mas maraming biyahero ngayong taon dahil nasabay ang bakasyon sa semestral break ng mga estudyante. Kabilang sa mga inaasahang pinakamalaking bilang ng mga pasahero ay ang Port of Iloilo, ang Port of Jordan sa Guimaras, Port of Batangas, Port of Calapan, diyan din ang Bredco Port sa Bacolod. Kinansela na ng PPA ang day off ng kanilang mga tauhan upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo at tulong sa mga biyahero. Good morning kay Ma'am Bing Solis dyan po sa Romblon, ha? At magandang umaga sa mga taga-Guimaras. Oo, pikon ko minsan itong ilang mga kaibigan natin nagpupunta ng Guimaras. Pagbalik, nagdadala talaga ng Guimaras Mango. Huwag na! Oo, happy na kami sa Manggang Carabao Mango na galing ho ng Zambales, ha? Yung mga pauwi ho ng Zambales, alam na dis. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga bibiyahe magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, hindi naman humasama na maglagay tayo ng maliit na bote ng family alcohol, ha? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, eto muna ha. Eto, napakahalagang matalakay ho natin dahil meron pong mga loko na ginagamit ho ang pangalan ng ilang mga opisyal para makapangloko. Itong grupong ito, natutukuhin ho natin sa pamamagitan po ng ating makakausap, nakapambikti na ng marami. Ha? Hayaan nga nating ikwento ni Ginoong Oscar Laguna, isa pong biktima ng isang grupo ho ng mga estapador na kinabibilangan itong si Christian Kalalang. Ayan ha. RSTV, pakikita nga natin yung pagmumukha nitong ilang yan to. Ayan o, tuwan-tuwa po habang pinipicturean nyo yung pera na bahagi doon sa kanyang mga nakulimbat. 22 million daw po yan. Ano ha? Ito pang malakas ang loob ngayon, na makapamerwisyo. Ang ginagamit ho nito, siya daw kayang labas-pasok dyan ho sa Malacanang, dahil bagyo daw siya, kay Executive Secretary Bersamin. Sabi naman ni Jomar Canlas, wala kaming kilalang ganyan. Huwag ho kayo magpapabola. Ito ho ay may standing warrant of arrest. Mr. Oscar Laguna, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Opo, nadali din ho kayo nitong grupong to? Yes sir, matagal na po na. And, starting 2022 po. 2022 nadali na kayo. Paano pakilala nila sa inyo? Ang actually si Cesar Zamoranos, matagal na kami magkakilala niyan kasi nagkaroon na kami ng transaction niyan way before 2004 pa lang. Okay. Kaya nung pinasok niya sa akin itong transaction regarding sa koleksyon ng LTO, naniwala ako kaagad. Paanong latag niya? Ang sinabi niya sa akin, meron silang collectible sa LTO kasi sila ang nagsusupply daw ng mga plaka. Ang president nila ay si Christian Kalalang at pinakita niya sa akin yung mga kaso sa korte sa branch 90 which is collectibles doon is 470 million at saka sa branch 24 naman 182 million sa land bank. Kaya humingi siya ng tulong sa akin pa-finance yung mga panggasto sa korte pati sa lawyer pati pang lakad para ma-kolekta itong mga pera na ito. That was in 2022? Starting 2022 up to late itong first quarter ng 2025. Bakit naman ang haba? Ibig sabihin, continuous yung hingi sa inyo ng pera?
Yes, kasi from time to time, nagpapakita sila ng mga documents na, ito, malapit na. Meron ng mga documents na pinapakita sa akin na itong si Annabel na may meke daw ng documents regarding dun sa deed of assignment. Tapos meron silang napakita na papel galing sa PNP na peke nga daw yung deed of assignment ni Ma'am Annabel at saka ni Christian Kalalang. Okay. Tapos, ano kinalaman ni ES dito? Ba't may mga binabanggit pang pangalan ng mga taga-Malacanang? Panay gamit ni Cesar Zamoranos itong malaking opisyal na si Lucas Bersamin at saka yung si Adrian Bersamin. Kasi nga daw, nag-deliver daw si Cesar Zamoranos ng partial na doon sa commitment ni Cesar Zamoranos doon kay ES, nag-deliver daw siya ng 30 million para daw mapagbigyan itong hinihiling niya na mapanalo ang kaso sa court regarding sa collection sa LTO. Kasi sa katagalan, parang na-feel ko walang nangyayari. So, hanggang nagtanong-tanong ako at nalaman ko ay ginagamit lang ni Cesar itong mga pangalan na to para makapag-convince ng mga inosenteng negosyante na mag-invest sa kanila. Mga Oscar, magkano na tangay sa inyo nitong grupo? Aggregated amount, mga 10.7 sa akin lang yun. Ang dami nang lumalapit sa akin kasi yung mga inosenteng mga 10.7 million. Yung mga lumalapit din sa akin na alam kasi nila na kilala ko masyado si Christian at saka si Christian Kalalang at saka si Cesar Zamoranos. Sabi nila na, tulungan nyo naman ako na makolekta. Sabi ko, ilantad ko yan. Bigyan nyo ba ako ng authority na ilantad ko yung mga pangalan ninyo na kinukunan din nila Christian pati nila Cesar Zamoranos? Pumayag naman sila. Kaya meron akong mga kopya ng mga cheque nila na in-issue. Nag-i-issue ng cheque? Nag-i-issue pa ng cheque, ha? Nag-issue ng cheque na nakapag-open pala ito ng cheque under sa company ng PPI JKG na hindi naman pala authorized doon sa original na company na kung saan may legal na kontrata sa LTO. Which is ang legal ngayon is OMI JKG. Hindi kaya may kasabwat naman ito sa bangko? Kaya nakakapagbukas sila kahit na ganun yung ano? Pwede may kasabwat ito sa bangko. Pwede kasi may na-mention nga sa akin, yung nabuksan nila ng parating in-issue nila na cheque is yung DBP. Itong si Cesar Zamoranos, may kakilala kasi doon sa loob ng DBP. Okay. Anyway, so sa dami ng mga nabiktima nito, sana naman kumilis ng PNP para matunton kasi nga po may pending warrant of arrest dahil baka mamaya mas marami pang mabiktima nito. So, hindi totoo na sila po ay kilala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala hong kinalaman ang Malacanang dito po sa mga transaksyon nitong si Zamoranos at saka nitong si Christian Kalalang. Salamat po for coming forward. Alam ko po wala kasi siyempre naman hindi naman basta-basta yung mga klaseng tao na magtiwala kagad sa mga ganitong individual katulad ni Cesar Zamoranos at saka ni Kalalang kasi tinitingnan din yung mga history nila. Pero kayo nakapag-file na rin kayo ng complaint? May demanda na rin kayo dito? Nag-start kasi ako muna sa demand letter kasi ang ginawa ko muna, kinakaibigan ko muna sana sila para makapagbayad. Ang purpose ko lang naman sana is para makapagbayad, hindi mag-file ng kaso. Pero I have no choice right now kasi nainis na rin ako. Ang dami ng hindi pala sila huminto sa panluloko ng mga tao. Wow. Katulad nung ginawa sa akin. So, kaya sumama na ako kay Ma'am Annabel sa request niya na ilantad ko na yung mga ginagawa nila. Okay. Thank you for coming forward. Ginoong Oscar Laguna. Maraming salamat po sa pagkakataong makasama namin kayo ngayong umaga. Salamat po. Good morning.
Yeah, welcome po. Apo. God bless. Ayan na, ingat ho kayo dito ho sa mga ganitong klase ho ng mga manloloko. Sweet talker ho talaga, makukumbinsi ka daw talaga eh. Mantakin mo yung isa na dalihan niya ng 22.5 million. Ha? At i-deliver sa kanya cold cash. Hindi kontraktor itong mokong na ito ha. Hindi pa ito kontraktor ng DPWH. Sweet talker, mandarambong lang talaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Kaya ho doon sa mga magpapaniwala na doon sa mga gumagamit ng pangalan ho ni ES Luke Bersamin, magdalawang isip po kayo ha. Hindi ho totoo yung mga ganyang klase ho ng mga pangluloko. Mamalengke muna tayo. Kasama natin si Edwin Duque dyan po sa 7th Avenue, Grace Park, Caloocan. Edwin. Ay, buntag, Kuya Angel. 50 pesos ang ibinaba ng presyo ng bangos ngayong umaga kumpara kahapon. Dahil yung medyo malilit, meron pang 280. Pero itong oversize, 300 pesos yung kilo. Habang itong galunggong bumaba naman ng halos 40. 280 itong magandang klase at yung sobrang kalakihan mas mababa pa kunti ng 260. Ang yellowfin nasa 260. Yung iba't ibang klase ng pusit bumaba ng halos 20. Yung hipon, itong shrimps, merong 180 itong mga halos 2 inches at yung 5 inches o mahigit pa ay 480 pesos. Ang tilapia bumaba rin ng merong 70 pesos yung medyo maliliit na halos puti ang kulay. Ito yung huli ng Bulacan. Pero itong galing naman ng Batangas, Goigel, na natiling 130 pesos. Yung isdang espada na paboritong pamprito, ito yung kahapon ay nasa 400. Merong 320 pesos ngayong umaga. Yung bisugo tunay 250. Ang lapu-lapo 220 hanggang 440. Yung salay-salay naman ay 260. Bumaba rin ng 110 ang presyo naman ngayon ng ampalaya, alos 20 ang ibinaba. Ang kalabasa 50 pesos, kamatis 60, merong 80 at yung magandang klase na malalaki. Ito yung ported ay nasa 120 pesos. Ang labanos 70 pesos, ang talong 60 hanggang 90 pesos. Yung bawang ay 120, sayote 60 pesos. Ang repolyo naman 80 pesos, ang carrots 180 pesos bawat kilo. Nanatiling 220 yung presyo ng siling labuyo, yung panigang merong 80, 90 at itong siling bacopa naman ay nasa 220 bawat kilo. Sa presyo naman ng bigas, Goigel, medyo may mga bumabang presyo eh. Itong malagkit meron ng 58 pesos yung kilo, 80 kasunod at yung magandang klase ay 100. Japanese rice 56, yung red rice 60 pesos, aspen 53 pesos, brown rice meron ng 56 at merong 65. At itong bagong ani, itong pinakamurang presyo ngayon, ito yung 40 pesos yung bawat kilo. Pero itong presyo ng manok, medyo mataas ng 20 pesos kumpara kahapon sa ibang palengke, 220 ang kilo ng manok. Yung baboy 320, halos 20 pesos yung tinaas din. Yung pork chop 320, giniling 320, pata ulihan 330, yung pata unahan 320, habang 400 naman yung liempo. Walang kupas yung presyo ng kambing dahil nasa 500 pesos pa rin. Ang ulo 450 at ang papapaitan, ito yung alas pinapakyaw ng mga restaurant ngayon, nasa 250 pesos bawat kilo. Hindi naman nagbago ibang mga presyuhan ng mga prutas, habang yung ibang gulay naman, lalo na yung mga dahon-dahon, umaba na rin ko yung gel ng 5 piso big kiss na noong nakarang pagbagyo halos 10 piso yung bawat big kiss ng mga dahon-dahon ng gulay. Yung Baguio beans, 160 at ang broccoli, 240 na natiling 400 ang ketchay. So yan ko yung dyan ating price monitoring report. Laban dito sa 7th Avenue, Grace Park, Caloocan, RS-123. At ito kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Paano daw natin malalaman kung sariwa o hindi ang itlog?
Ilagay ho ninyo sa baso yung inyong nabiling itlog. Pagka yan ay lumubog, fresh. Yan, Pag hindi masyado lumubog, old. Pero pagka yan daw po'y bulok na, lutang. kasama na natin si Trade Secretary Cristina Roque. Sec, good morning. Thank you for joining us. Yes, good morning. Good morning sa sa mga nakikinig sa programa mo. Good morning. Opo, and welcome back. Malaking hamon sa inyo itong pagiging punong abala, ha? Economic Minister Chair ng ASEAN para sa 47th ASEAN meeting. Ay, hindi pala, 48 ASEAN Summit na this year. Anong magiging papel natin dito, ma'am? Is it for APEC or for ASEAN 2026? ASEAN pala. Sa ASEAN 2026 po, tayo nang magiging chair. So magandang po ito kasi actually ang total 500 meetings po ito and 200 will be trade. And then yung 300 will be from political to yung social welfare, tourism, and many other meetings. Maganda rin ito po kasi ma-showcase natin to our neighbors kung ano na talaga ang Pilipinas ngayon. We have improved and we have grown leaps and bounds. In fact, ang tawag talaga sa atin ay Asian Superstar. So, magandang pagkakataon din to para maipakita din natin sa neighbors natin kung sino ba tayo at ano tayo mga Filipinos. Ma'am, gaano karaming bagong product ang gaya nating ibida by next year? Madami po. Madami tayong issue showcase. Actually, napaka-excited ng mga ASEAN neighbors natin to come here kasi marami silang naririnig na, of course, some have already been here, but they want to see our islands. Then they also want to really strengthen the trade between their country and the Philippines. Lalo na of course, alam mo naman na nagkakaano tayo sa tariffs ng US. So naghahanap talaga sila ng mga yung i-level up ba yung market. Kasi meron na tayong market sa kanila but we want to grow it even more. Especially na napaka-attractive sa kanila yung population natin, which is almost 120 million Filipinos. Tapos yung average age pa natin, 25. So magandang to sa kanila. Pero yung reciprocal trade natin, dapat marami din. Kung darating sila dito, tapos mag-export tayo, tapos wala naman tayong volume na may ibibigay, di ba? Yun ay isang panibagong hamon. So ma'am, ang tanong ko, magkano ang pondo? Dapat prepared. May mga maraming companies na prepared na po. We've seen a lot of exports lately, from different companies to our Southeast Asian neighbors. Nadagdagan ba ang pondo ng inyong shared service facilities? Dapat. Opo, yun ang inaano namin, Kasi kuminsan, itong mga kumpanya, lalo na the small and medium enterprises, may mga produkto sila. Ang problema lang talaga kuminsan ay ang machine. Machine, yung volume para makapag-produce. Yes, machine. Opo, kasi hindi sila let's say, arangkada, Ma'am, kasi malaking expense ang mga makina. Kaya magandang magandang pagkakataon tong hosting natin ng ASEAN Summit, Yes, para para makumbinsi din natin ang mga policy makers natin. Dagdagan niyo naman pondo ng SSF. Yes, diba? Correct. Correct. At saka maraming pupunta because not just the leaders, the example, the higher ups, the ministers, meron din mga ibang tao na yung mga kasama nila, mga businessmen that will be coming to the Philippines. Yun, Anyway, yun nga po, sana nga, kaya pakiusap ko, I'll join you in appealing sa ating mga mambabatas, dagdagan ang pondo ng SSF, yung shared service facilities ng DTI. Yes. Kami na magiging champion nyo sa pagsusulong yan, Sec, Pero, teka muna, ano sabi ho ng mga traders na nakausap po ninyo, ng mga producer? Kasi sabi ho ng Pangulong BBM, dapat magkaroon tayo ng price control hanggang end of the year. Matagal pa, 2 months pa.
Yes, actually, ang utos ng ating Pangulo sa DTI, is to have no price increase for basic necessities and prime commodities up to the end of the year. So, kung ano yung presyo ngayon, isusulong lang or i-continue lang po siya hanggang December 31, 2025, which hindi naman po nagiging problema para sa ating manufacturers. Paano kung gusto nila mag-reduce, okay lang? Kung magbabawas yun? Definitely. Of course, we really welcome a rollback, no? Basta wala lang price increase. Basta walang price increase, pero yung reduction pwede. Ayan. Yes. Ma'am, tinap nyo ba ang PNP? Dineputize nyo ba ang PNP at para sa pagmo-monitor sa mga hoarders? Hindi na po. No need. Actually, wala pong there was really hindi lang po namin kung pwede ma-extend na no price increase until the end of the year, which we did naman. So yung pagkilos ng PNP to monitor the pricing and hoarders on their own yun. It was not an initiative ng DTI. To monitor, of course, initiative. Ang DTI kasi po may department para mag-monitor at saka mag-enforce dun sa mga establishments na hindi sumusunod sa SRP na set by the DTI. Oo. Hindi, tsaka kulang din talaga kayo ng tao eh. So, magandang additional, yes. Additional. Actually, meron kaming, we have people from Region 1 to Region 18, but importante din na yung consumers natin ay maging vigilant. Okay. So, dapat if may concern sila o may nakikita silang mga hindi maganda, pwede silang magtawag sa 1-384 or pwede silang mag-email sa report2sec@dti.gov.ph. Okay. Sec, anong gusto nyo iparating sa ating mga kababayan? Dahil starting tomorrow, uwian na, mag-uundas. Sana naman huwag magtaas ng singil huwag magtaas ng presyo yung mga kandila, ha? Wala po. Actually, umikot po kami kahapon sa mga groceries and supermarkets and even the week before. And yung mga presyo ng mga kandila nila is below the price set by the DTI. Actually, malaking kamurahan. So, dapat alam rin ng ating mga consumers kung magkano ang presyo set by the DTI para hindi po sila maloko. Ayun. Pati bulaklak daw, ma'am. Monitor nyo? Yes, actually, yung bulaklak, sa SRP or yung retail price na sinaset by the DTI. Pero umikot po ako sa Dangwa to request them not to increase the price in spite of the season. Kasi siyempre ayaw naman natin yung kababayan natin pamahal ba sa mga bulaklak. Okay. So kung mababa yung presyo nila, masustain lang, marami rin bibili sa kanila. And in-encourage din sila na magbenta sa online kasi malakas na ngayon ang negosyo sa online. So dapat yun din ang atupagin nila, i-strengthen yung negosyo nila online. Ma'am, kasama daw ba kayo ni Presidente papuntang South Korea? Yes, kasama po. Alis po kami ng this morning. This morning? Sige, mag-ready na kayo. Yes, for APEC po. Dinidisturbo pa namin preparation nyo, baka maiwan pang passport mo. Hindi naman po. Of course not. Importante po ang mga ganitong plataforma para maisabi rin namin sa mga taong bayan kung ano ang mga produkto at saka anong mga utos sa amin ng Presidente. So we're very grateful for opportunities like this, sir. Sige po. Good luck, ma'am, sa inyong biyahe. Ingat po kayo. Thank you. Yes, maraming salamat. Happy trip. Ayan. Si Secretary Cristina Roque ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas! Sunod muna natin. Sandali, mag-commercial muna. Sige, mag-commercial daw muna para makadali pa ng mga winner dyan sa Barangay Balongbato, si Sherwin Alparo. Oras muna sa buong Kapuluan, 33 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo!
Oy, pero kung gusto nyo magregalo ng magandang bonggang pangregalo din, ha? Nandyan po yung Tangerine Chocolate, ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nagpo-produce sila ngayon ng dekalidad na cacao beans ay pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate, ha? Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman po tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate dahil ito po ay 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! May panalo na sa Barangay Balong Bato, Quezon City si Sherwin Alparo. Sherwin. Dahil may chocolate ka na, Kuya Angel, talagang Happy Halloween! Happy Halloween! It's Halloween! Huwag ka naman manakot. Mamigay ka na lang. Oh. Happy Halloween to you! Diba? Nakikikanta rin si tatay. Dahil Halloween na, bukas mo pala. Ngayon, ano pa lang, bispera sa Halloween, talagang kailangan maghanda na sa mga ilalagay sa atang, kagaya ng pansit. Yan, ha? Ang dami pa, pwede pa maghahain ng kaldereta. Uy, sarap niyan, ha? Litson, paksiw, napakasarap po. Ay, naku, ang sarap-sarap. Yan, iluto dito sa nahuli natin na tindahan na malakas tumutok sa DZRH. Naglatipid, ayun, naka-DZRH. Mami, pangalan niyo po? Teresita Malungkot. Si Nanay Teresita Malungkot at Jerry Malungkot. Pero hindi sila malungkot ngayong umaga dahil sila'y masaya, dahil sila'y pananalo. Dahil nahuli namin na kayo ay nakadutok sa DZRH. Ito kagad meron 1,000 pesos! Salamat po! Ayan o, Kuya Angel, tingnan mo, masaya na sila, hindi na sila malungkot. Ang mga tao malungkot. Taga saan ang mga malungkot, Sherwin? Talaga ito, totoo. Saan po ang lahi ng malungkot galing? Tarlac. Mga taga-Tarlac. Ang mga malungkot. Oo. Ang alam ko si Mayor Susan Yap lang ang malungkot ngayon. Ano daw? Ang alam ko si Mayor Susan Yap lang ang malungkot ngayon. Para hindi na napalitan na sila. Oo. Dahil, alam niyo ba kung ano yung word of the day? Halloween! Galing! Dahil alam nila na Happy Halloween, eto, merong DZRH meat component para sa inyo! Yan na para sa inyo. Siyempre, meron pa kayong DZRH grocery at DZRH t-shirt. Yan, tuwining kayo mamaya na isusot. Ano masasabi ko po, Nanay Teresita? Maraming salamat po! Hello, di ba? Eko, ang lakas talaga ng radyo natin. Ay, may umabol. Naku, sadali po sa mag-asawang malungkot. Huwag kayong malungkot, may humabol. Ito, may humabol dito. DZRH, ito, Driving Star Taxi. Nakikinig ka rin? Nakikinig rin. Napasugod, ha? Erwin de Chavez. Sherwin? Fermin de Chavez. Yung kanyang radyo, yung sa kanyang taxi. Saka, ayun, naka-DZRH sindig-dig. Ay, nakakongrats. Ay, paano to, Kuya Angel? Ay, bahala ka na. Ikaw naman magpapasa dyan. Hawak mo ang kaban ng bayan Ay, bibigyan natin ang 1,000 pesos. Kita mo naman, iba talaga si Sherwin. Iba si Sherwin, oo. Ninong! Pang-boundary din. Pang-boundary niya. Pang-boundary na. Ay, pauwi na. Babiyahe pa lang. Babiyahe pa lang. Babiyahe pa lang sa boundary ka agad. Ibang klase talaga, nakatutok na sa DZRH. Pwedeng manalo ng 1,000 pesos para sa ating Pasko Panalo promo. Kaya naman sa mga manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Ako naman ang number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, sa mga taga-barangay Balong Bato dyan sa Quezon City. Patuloy na mag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! PNP nakabantay sa inaasahang exodus naman sa mga transport hub ngayong araw. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel.
Katawang Kuya Angel ang Department of Transportation, ang Philippine National Police, pagbabantay seguridad sa mga transportab at pangunahing lansangan. Ayong araw yan, October 30, inaasahan kasing magsisimula na ang exodus ng mga babiyahe ngayong weekend para sa panahon ng undas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula na ang deployment ng mga specialized police unit gaya ng PNP Aviation Security, Highway Patrol at Maritime Group para umalalay sa kanilang mga counterpart sa tanggapan ng DOTR. Ginagana na rin ang mga police assistance task sa mga sakayan habang pinaigting na rin naman ang mga police visibility. Doon naman sa mga patutungan ng mga biyahero, ang mga regional at local PNP officers. Bukod pa yan sa soft deployment kung tawagin ng pulisya sa mga sementeryo at kolumparyo na nagsimula naman na sa pagtatapos o sa pagtataas. Ng heightened alert simula kahapon yan, October 29. Sa kabuuan, higit 5,000 pulis ang nakakalat para sa undas na magtatagal pa hanggang sa Nobyembre 4. Ito si Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Isinapubliko na ng lahat ng 24 mga senador ang kanilang statements of assets, liabilities, and net worth o SALN. Pinakahuling naglabas sa publiko ng kanilang yaman, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang net worth nito 109 million pesos. Senator Ronald Bato de la Rosa 32.2 million. Senator Amy Marcos 164.9 million. At si Senator Rodanto Marcoleta na mayroong 51.9 million pesos. Nananatiling pinakamayaman si Senator Mark Villar na may net worth na 1.2 billion, habang si Senator Francis Escudero naman ang may pinakamababang net worth na 18.8 million. Ayan, sabi nila, bakit daw yung nabiling singsing na $1 million hindi na-reflect? Kahapon po kausap natin si Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. Pagka pala may prenuptial agreement, hindi ho i-report na hindi ho magiging bahagi ng asset ni Mister yung mga ari-arian ni Mrs. Ayon, ha? Kung yun ang naging agreement din, ano magagawa natin? Ano, ha? Parang si si Senator Kiko, ano ha? Naalala ko tuloy, si Senator Pong Biason. Alam ho ninyo, si Senator Pong, isa yan sa mga talagang nakitaan ho natin ng tapat na paglilingkod. Ano ha? Kaya naman hindi ho nakakagulat na ganun din ho ang pinapakitang gilas ngayon dyan sa Muntinlupa City ni Mayor Rupi Biason. Si Mayor Rupi Biason naman, ang kanya hong pinaiiral ngayon ay social justice sa pamamagitan daw po ng mas mataas na pondo para sa kalusugan, edukasyon at patunay na epektibo ang malinis, makatao at mahusay na pamahalaan sa pamamagitan ng pag-una sa taong bayan. Ayan, ha? Naniniwala daw ho kasi si Mayor Rupi na ang magandang budget ay hindi nasusukat sa laki ng ginagastos, kundi sa dami ng buhay na napapabuti. Baka naman ho nakikinig ho yung mga taga-DPWH at saka ng iba pong mga ahensya ng gobyerno. Magandang budget ay hindi nasusukat sa laki ng ginastos, kundi sa dami ng buhay na napabuti. Batay po sa datos ng Department of Budget and Management at ng DILG, ang Muntinlupa po ay isa sa mga highly urbanized city sa Metro Manila na may pinakamalaking proporsyon ng pondo para sa kalusugan, edukasyon, at ito'y patunay ng matibay na pangako ng lungsod para sa pag-unlad ng tao. 8.8 billion pesos ang executive budget ng lungsod para po sa 2025 at 22% nito napunta sa edukasyon. Ibig sabihin daw po niyan 4 na piso sa bawat 10 piso ay direktang napupunta sa mga programang nakatuon para sa tao. Dati po hindi naman ganun yung allocation. At ito daw po sabi ho ni Mayor Biason parang pagkakataon din ito para yun sa pinakamalayong barangay makapagpatingin din ho sa mga doktor kung sila nagkakaroon ho ng karamdaman. Ang tawag nga daw po dyan ay social justice. Meron ho silang 7K agenda na siyang pong pinagpangunahing focus at kasama dyan ang kalusugan at karunungan. 22% nga po ng budget ay napupunta sa kalusugan, kaya't ginawang moderno na po ang Ospital ng Maynila o yung Osmon. Nakabili po ng mga makabagong medical equipment, pinalakas din ang sistema ng supply ng gamot. Pinontuhan din ang mga barangay health center at community-based health services upang matiyak ang access sa mga serbisyong pangkalusugan at agarang tumugon sa panahon ng emergency. Yan,
dapat daw kasi may konsensyang ginagamit pagka ginagastos ang pondo ng bayan. Ikalawang pinakamalaking budget naman ng Muntinlupa ay nasa edukasyon. Pinalawak din po nito ang scholarship program, namigay ng mga learning kits na sumuporta sa mga guro upang matiyak na walang batang maiiwanan. Libo-libong kabataang Muntinlupeño ang nakatanggap din ng tulong pinansyal upang manatiling masigasig sila sa pag-aaral at magsumikap na magtagumpay. Ayan Kaya congratulations dito ho sa mga taga Muntinlupa dahil naghalal ho kayo ng isang mamumuno sa inyo na ang malasakit ay para sa bayan. Ito daw po ay steady city sa progreso dahil sa maingat at mahusay na paggastos ng pondo, ginagamitan ng transparency at innovation. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan. Umaga, Pilipinas! Ohayo ka sa ima sa mga Pilipino dyan sa Japan. Oy, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Abay, epekto ho yan ng pagtanda. Hindi mapipigilan yan. Pero pinakikilala natin ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada o ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimog naman ng ICI Ombudsman ikonsidera ang mga isinumite nilang mga dokumento laban sa mga sabit sa flood control scandal. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Good morning, Kuya Angel. Hinimok ng Independent Commission for Infrastructure ang Ombudsman. Ikonsidera ang isinunitin nilang preliminary recommendation laban sa 6 na personalidad na sangkot umano sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa komisyon, malinaw ang partisipasyon ng mga ito sa di umano sistematikong kickback scheme kung saan nakinabang sila sa malaking pera ng bayan. Batayan anya mga testimonya at mga ebidensya ni na dating Public Works Engineer Henry Alcantara, JP Mendoza at Bryce Hernandez. Sabi pa ng komisyon, humiling o nagdemand at kalaunan tumanggap ng malaking halaga bilang advance sa mga subject legislator mula sa mga kontratista sa pamamagitan nina Alcantara at Bernardo. Tinanggap umano ang advance na ito kapalit ng pangakong kikilos pabor sa mga kontratistang konektado sa First District Engineering Office ng Bulacan. Sa paraan daw ito ng pagkakaloob ng mga infra project o di kaya hindi maglalagay ng hadlang o pagtutol sa kanilang project implementation. Idiniin ng ay na hindi hiningi ng advance o under the table na bayad ang mga mambabatas kung wala silang kapangyarihang mangialam sa proseso sa paggagawad ng mga kontrata ng pamahalaan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas o sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, indinlis na ng dark web ang post ng umano'y impormasyon ng ilang GCash user na ibinibenta sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng gobyerno. Una nang sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, lumang impormasyon ang mga kumalat at hindi totoo. Tiniyak naman ng GCash na ligtas ang mga account at salapin ang kanilang mga user sa kanilang app. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa tuwi-tuwi na. Kuya Angel po si Angelo Palomones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa French philosopher na si Voltaire. Ang sabi niya, it is dangerous to be right in a government when the government is wrong. 2x2 at ACS Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas! ACS na umaga. This time check is brought